Okay. Eto na nga, no? Pag-usapan natin ang mga nangyayari ngayon sa ating politika. Kasi po, itong si Vice President Inday Sara Duterte nagpalabas ng video kahapon kung saan nag-anunsyo na si VP Sara na tumakbo siya at tatakbo siya sa 2028. Na-high blood lahat. Na-high blood. Bakit na high blood lahat? Yan ang ating topic ngayon, no? Babanata natin yung mga na high blood sa pag-anunsyo ni VP Sara. Na high blood sina Auntie Claire Castro, na high blood si Gadon, na high blood si Dilima, na high blood rin si John Vic Rimulya, at saka yung Makabayan Black na high blood rin. Tinawanan lang sila ni Senator Amy. Babanata natin sila kasi po nag-anunsyo pa lang na tatakbo sa 2028 si VP Sara na high blood na sila. Kung paano kung manalo na si VP Sara, edi mas stroke na kayong lahat? Diba? Yan ang point ko dito na high blood kayo na nag-announce si VP Sara na tatakbo siya sa 2028. Paano kung mananalo na ito sa 2028? Di mas stroke na kayong lahat. Ito. Unahin natin itong speech muna ni VP Sara at ipapaliwanag natin bakit tumakbo o bakit tatakbo si VP Sara sa 2028. Kasi po, hindi po ito basta-basta tatakbo lamang kasi kagustuhan niya. Meron pong reason. At sa tingin ninyo, kung nagugustuhan ni VP Sara ang kanyang pagtakbo, hindi. Ang pagtakbo ni VP Sara ay parang calling ng Panginoon na sa halip na siya po ay mabuhay na bilang normal na tao, ay hindi po siya pinanganak na para labang maging normal. Pinanganak siya para tumulong to save this country, the Philippines. Kasi wala na sabi pa nga ni VP Sara, natatakot siyang wala ng Pilipinas sa future. Hindi yan biro. Sa nangyayari ngayon sa Administrasyong Marcos, nakakatakot. Kasi parang naging normal na ang mga kawatan dito sa gobyernong ito. Wala. Imagine, hindi po nasasangkot yung mga mastermind na mga magnanakaw. Ang mga nasasangkot yung mga ibang tao to divert the attention. Eto, panoorin natin ang speech ni VP Sara. Magandang umaga. Statement mo na. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung mapapansin ninyo, di ba? Nung pumasok si VP Sara, parang may halong kaba. Kasi magde-decide na siya ipaalam na niya sa taong bayan Medyo parang may binabasa ko ang kanyang feelings dito na parang sasabihin ko na ito. Kasi kailangan na Pero sa kabilang banda naman, may halong kaba. Okay? Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Yang Bible verse na shinare niya meaningful yan. Nung una kong narinig yung Bible verse na yon,
Binanggit niya ha. Nathink ko kaagad na ito pala. Ano ito? God's will ito. Itong move niya, itong galaw niya, fina-follow niya kung ano yung calling ng Panginoon. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. Ibig niya sabihin dito na hindi po siya kagaya ng ibang normal na tao na nabubuhay tayo dito sa mundo para humanap ng trabaho at mag-iipon tayo tapos let's savor our life kung ano man ang bigay ng ating Panginoon. 'Di ba? Like tayo, normal na tao, kapag magkapera tayo, ayan, bibigyan natin ng oras yung ating pamilya na maging masaya tayo, spend time tayo na maging happy tayo, 'di ba? Pero siya hindi. Kasi po kailangang may isang taong magsasakripisyo para sa lahat. Kasi po kung walang taong magsasakripisyo dito sa kalagayan ng Pilipinas ngayon, ewan ko na lang kung meron pang Pilipinas in the next 10 years to 20 years na mangyayari. Sa totoo lang. Kasi, di ba, parang nino-normalize na nila yung corruption eh. Kailangan po natin ng leader na i-eradicate ito lahat at walang ibang makakaya niyan kundi si VP Sara lang. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo bakit early ang kanyang announcement saging pagtakbo niya sa 2028. May analysis ako dyan. Bakit maaga niyang in-announce niya ito? For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Kasi siya yung napahiya eh. Yung mga promises ni BBM na hindi niya tinupad, siya yung napahiya. Kasi siya yung siya yung dahilan na nanalo si BBM. Kasi hindi man ito tatakbo sana itong si VP Sara. Pero kino-convince kasi ni Aimee at ni BBM. Kasi si BBM at that time nangangailangan siya ni VP Sara kasi kung hindi siya makipag-tandem kay VP Sara, talagang matatalo talaga si BBM. Tingnan niyo yung last election. Yung I think that was 2016 election. Okay? Ang nanalong Vice President si Leni Robredo, hindi nanalo si Bongbong Marcos, 'di ba? Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian. Kasi hindi niya kaya. Umaga pa lang, amoy alak na si BBM sa Malacanang eh. Di ba? Matatandaan niyo yun? Sabi niya talaga doon, yun ang niya eh. Yun yung peak na nakapag-decide siya na wala na talaga itong administrasyong Marcos. Wala. Puros laro-laro lang sila dyan sa Malacanang. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na
mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, Di ba? Noong time na nag-decide si VP Sara na umalis na sa kabinete ni BBM, alam na niya na tadtarin siya ng mga batikos, tadtarin siya ng mga impeachment. Alam niya. Pinag-isipan na niya yun, na mangyari yun. Kasi, galit sa kanya at that time yung mga taga House of Representatives eh. Kasi yung mga galawan sa House of Representatives, siya lang yung mga pumapalag eh. Nagtataka nga siya doon sa kanyang budget sa Department of Education. Bakit nagkaganito? 'Di ba? Bakit magbibigay kayo ng sobrang laking budget na hindi niya prinopose, tapos babawiin ng House? Na instead, na kung ano yung budget for Department of Education, mananatili yan sa Department of Education. Bakit niyo babawiin yung iba? 'Di ba? Kaya pala, tinaasa nila yung budget ng Department of Education para magmukhang mataas yung budget ni VP Sara. Tapos yung hiningi lang ng budget ng Department of Education, yun ang tatrabahuin ni VP Sara. Magtataka ngayon yung taong bayan, bakit sobrang laki ng budget ng Department of Education tapos ito lang yung nagawa ni VP Sara? 'Di ba? Yun pala, binawi yung ibang budget at gagamitin nila sa iba. Ewan ko lang kung anong gagamitin nila. O baka isusulod yan sa bulsa nila. Ipapasok sa bulsa. Kasi nagtataka si VP Sara at that time. Pero, as far as I can remember, I think hindi pumayag si VP Sara at that time na bawiin yung budget. Kasi unfair yun eh. Tapos siya yung mananagot. 'Di ba? Ayan. Humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Alam mo, VP Sara, no, humingi ka man ng tawad. Ang mistake lang naman sa iyo, VP Sara, ay nabudol ka. Hindi mo man kasalanan, VP Sara, na binudol ka ni BBM. Kasi akala mo noon maganda ang intensyon ni BBM, 'di ba? Akala mo. Pero yun pala, nabudol ka rin eh. So, imagine that one, ang kasalanan ni BBM, kailangan pang mag-sorry si VP Sara. Siya pa ang humihingi ng tawad. Sorry sa taong bayan sa ginawang kabalastugan itong si BBM. Kasi para sa akin, hindi man dapat humingi ng sorry si VP Sara kasi akala naman siguro ni VP Sara pareha sila ng layunin ni BBM na for the good of the country. Yun pala, ano ang sinabi ni Zaldico? Kanya-kanya silang maleta. Grabe. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit
binabawian bigla ng buhay. Isa pa yan, ha? Nasasaktan si VP Sara doon sa ginawa nila sa PhilHealth, na ginawa ng nila BBM. 'Di ba? Kinuha nila yung budget sa PhilHealth. Limpak-limpak na pera yun kinuha nila. Kasi yung reasoning nila, gagamitin sa ganito, which is not, hindi po siya, dapat. Kasi, kalusugan yan budget yan ng kalusugan ng mamamayang Pilipino, tapos igagasta mo sa ibang bagay? Ano yun? 'Di ba? Halatang-halatang gahaman sa pera sila. Ako hindi na ako naniniwala dyan na kunin ko yung budget sa PhilHealth tapos ito yung gagawin. Wala na kaming tiwala. For sure, kung hinahayaan yun, maibulsa pa rin yun. Mga kawatan Dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Kasi itong gobyernong ito, wala na. Kung ang mamuno ng ating bansa ay si BBM, ito mga Marcos, good luck sa ating lahat. Ubos tayo. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Sa mga Tagalog, ibig sabihin ni VP Sara, baka masanay na tayo sa maling gawain. Yung ginagawa ngayon ng House of Representatives, yung tungkol sa budget natin, parang normal na lang. Ito po'y nakakatakot. Yung mga flood control projects na hindi natapos, yung mga ghost projects, na parang normal na lang. Ito po'y nakakatakot. Sobrang grabe talaga. Wala talagang awa sila sa Pilipinas. Kung, sa totoo lang kung yung perang ninakaw nila lahat, kung yan ay matinong napagawa ng mga proyekto natin, matagal na sana tayong umunlad Pero dahil kay Marcos, wala. Lahat ng mga corrupt dito sa gobyernong ito, happy lahat. Happy lahat. Kasi bangag yung Pangulo Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas Correct. nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino.
Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Tingnan niyo yung mga tao sa loob ha. Nung ako kinalibutan ako nung sinabi niya ito Kasi mapapansin niyo sa loob ng ng venue na yan, no? Maliit lang man yan Yung kanyang press con pumalakpak talaga lahat. Kasi alam lahat ng tao diyan sa room, alam nila na tagilid ang Pilipinas sa pamumuno ni BBM. Now, nung binanggit niya na tatakbo siya sa 2028, pumalakpak lahat. Kasi alam nila na ito lang ang babaeng ang gagawa ng solusyon sa problema ng Pilipinas. Ako confident ako, itataya ko pa yung buhay ko. Ito yung hinihintay ng lahat para lang umunlad tayo. Any questions? First question. Next time na ang question. Oh. Thank you. Morning. Iniwan ko kay JC yung No, umiwas siya sa mga tanong ng media ha kasi that will create gulo na naman kabuuan ng speech. So yun po. At dahil doon sa anunsyo na yon ni BP Sara, na high blood na lahat. Ang unang na high blood ay si Auntie Claire Castro. Ito yung speech ni Auntie Claire Castro kung saan na high blood na siya kay BP Sara. Ito, tingnan nyo. Po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. High blood. Na high blood. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taumbayan. Tingnan nyo ang mukha ni Auntie Claire ha. Stress na stress siya. Nung nag-announce na si BP Sara, parang gumuho ang mundo niya. Balita ko nga merong mga kakilala ko sa Maynila nagsasabi, yung mga connections nila dyan sa Malacanang, para raw dumilim ang Malacanang nung nag-announce na si BP Sara. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang mukha kung ano yung na-observe ninyo dito kay Auntie Claire. Panic mode talaga yung mukha niya. Tingnan. Ayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Diba? Binanata na nila yung mga dati nilang banat. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree. Alam mo, Auntie Claire, nagpanik ka. Yung lahat ng binanggit mo dyan, binanggit mo na yan noon Wala ka na bang iba? Ano yan old stock yan ang binilabas mo wala ka nang bagong banat? Paulit-ulit lang? Or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ang tanong, sino ang mas pinaniwalaan ng taong bayan? Ikaw o si BP Sara? Siyempre, wala nang naniniwala sa'yo sa mga sasabihin mo ngayon. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, Mabakasyon? at itong taon na 2025 ay gumastos basta? ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff Na high blood na. and the security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil Na-review? Panic mode. inamin niyang wala siyang alam. Alam mo, na yung mga banat mo ni VP Sara dyan, Auntie Claire, nagiging useless na kasi wala nang naniniwala sa'yo. Ako, confident ako
lahat ng media ngayon dyan sa Malacanang, pati mga media dyan sa Malacanang, hindi na naniniwala sa mga sinasabi mo. Kasi paulit-ulit eh. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Hindi naman yan paninira, Auntie Claire. Kasi, totoo naman eh. Ang sinabi ni VP Sara, totoo naman. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro na sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan. Oo, kasi sino ba kayo para tulungan kayo? Di ba? Ang Pangulo. Yan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat... Hindi siya kasalanan. Kasalanan nyo kasi wala kayong solusyon. Idadamay mo pa si VP Sara? Wala kayong solusyon dyan. Nangako si BBM sa 20 pesos per kilo na bigas. Anong nangyari? Si VP Sara pa ba ang mag-correct dyan? Tapos kasalanan na ngayon ni VP Sara? Utot mo, Auntie Claire, wala nang naniniwala sa iyo eh. Yang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon... Saan kaya nakuha niya yung issue na yan? Alam niyo, sa totoo lang, pasalamat ka na si VP Sara hindi hilig na magdemanda. Yung mga fake news na pinagsasabi ninyo. Ito na isabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga... Hindi ba yan binalita ng media? Saan ka nakakuha ng chismis na ganyan? Ewan ko na lang. Pag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials Bago ka magsalita ng akusasyon, Auntie Claire, patunayan nyo yung mga akusasyon ninyo. na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Yan ang sabi niya. Wala. Ay nako, walang effect sa media. Parang okay. Bumabanat ka lang. Ito pa ang si Gadon na high blood rin si Gadon. Gadon, kung mananalo na si VP Sara, edi mas stroke ka. Nag-announce pa lang si VP Sara na high blood na kayo. How much more kung mananalo na yan? Ito, ang isang na high blood rin na si Gadon. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatakbo siya bilang presidente. Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong presidente sa kabila ng pamimilit sa kanya ng tatay niya at sa kabila Kasi hindi siya kagaya mo nagahaman sa kapangyarihan. Hindi siya gustong tumakbo kasi ayaw niya. Hindi kagaya ng iba dyan, no? Na gustong tumakbo kasi maghahatid ng maleta. Yun pala. kakasigaw, lumawit ng dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pasalamat lang kayo. Nanalo kayo dahil kay VP Sara. Ngayon, ang yabang mo na. Totoo, di ba? Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At survey sila, yung tinatawag na internal... Isa na naman fake news itong pinagkakalat nitong aso na ito. Hoy, Gadon. Payo ko sa iyo, maghanda-handa ka sa 2028 ha. Ano ka, magpa-admit ka sa hospital na pag sa 2028 kasi ma-high blood ka eh, ma-stroke ka diyan sa 2028. survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. Fake news.
Wala kang naniniwala dyan. Saan kaya nakuha niyang istorya na yan? At ang number 2 ay si Lenny. Ang Uwe! number 3 ay si Isko. Ano talaga, pinalas talaga niya si BP Sara. Bakit lahat ng mga pinagsasabi mo gadon, mali. Alam mo ba kung bakit? Bakit nung panahon na nag-eleksyon na, bakit si BP Sara ang pinakamataas? Bakit nag-32 million siya? Fake news ka, ha? Aso talaga, oh. Ang 4 lang si Sara. We. Kaya nga, tigas ng kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi High wala blood. talaga siyang pag-asa. High At blood. siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay. High blood at, ka lang. Posible na dadaya Hindi mo lang matanggap na tatakbo si BP Sara sa 2028, ha? Paano ngayon kung manalo yan sa 2028? Di ma-stroke ka. kain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement. Hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as Mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni Gusto ko lang maitanong, no? Nasaan ba yung nakalagay yung battery ni Gadon? Parang robot eh. BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. High blood. Nagkaroon ng arrangement na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez, at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala tang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education, at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin eh. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito. Alam mo yung mga pinagsasabi mo Gadon? Hupas. Hupas. Alam niya, yung tipo na babanat ka, na yung banat mo, basta lang makabanat ka ba, na alam mo na nagsisinungaling ka. Alam niya yan eh. Ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case. Magkano kaya na sampak ng mukha nito na maleta, no? Hindi, nagtatanong lang tayo, ha? Kasi dati noon, hangang-hanga ito sa mga Duterte noon, eh. Ngayon, mukhang gusto na makipag-rambulan ng mga Duterte. Oy, Gadon, magkano ba yung maleta dyan na napadeliver mo? Tanong lang. Ito hindi totoo, hindi sagutin mo. Ay, yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ang tatakbo ko bilang presidente. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Wala ka naman talagang panahon. Actually, kayo ang nagdadrama. Si BP Sara, hindi naman ang aaway sa inyo, pero ikaw lang yung na-high blood. Halo? Na-high blood tuloy. Ito pa, ang isang na-high blood, ipapakita ko sa inyo. Walang iba, kundi si Dilima. Hindi na tayo nagulat sa pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Hindi na daw sila nagulat sa nibibigyan ng pagtakbo. Bakit nagpanik kayo? Bakit nagpalabas ka agad kayo ng video? Yan ang aking ipinagtataka siya. Hindi na ako nagulat nung nabanggit ni BP Sara siya ay tatakbo. Ganun. Bakit ka nagpalabas ng video kaagad? Kasi kahapon ito nilabas eh. Hindi pa nga umabot ng 1 oras, no? Nag-announce si BP Sara, 9 o'clock.
pagka 10:30, pagka 9:30, nagpalabas ka agad ng video. Hindi nagulat ka. Takot kayo, high blood kayo. Dilima yung heart natin ha. Baka ma-stroke kayo sa 2028 yan. Relax lang, relax. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas. Napanawagan na po natin Hindi ka ba nahiya sa Panginoon, Dilima? Kabago-bago mo lang nang nagpa-Ash Wednesday, di ba? Ay, yung kanyang noo, ano yan eh, parang duda ko niyan may, Ash, nilagyan ng cross ng Ash Wednesday yan. Tapos, kabago-bago mo lang na-receive ang Panginoon natin, yung utak mo nilagyan ng cross. Tapos anong ginawa mo? Bumabanat ka kaagad? Di ka ba nahiya sa Panginoon? Na high blood ka eh. kung 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Ay nako, ang mga high blood talaga. Ito pa ang isang nagpanic, no? Hindi lang masyadong nagpapahalata, pero na high blood rin, nagpanic rin, no? Ito. Suddenly, Yes. Vice President Sara Duterte Yeah, I heard. announced officially threw her hat in the ring. Yes. So, siya daw ay tatakbo. Na. So, anong inyong reaksyon dito? It's her day. Let's araw niya to eh. Di ba? Let's let her have her Diba, day. kung maaalala ninyo, si John Vic Rimulya, sabi niya, he is open to running for president. Kapal rin ang mukha eh. Don't you think it's too early? She's the best judge of that. Hindi naman tayong pwede mahusga niyan eh. Best dyan. Pakyut. Mahilig sa pakyut eh. Na-post ko tuloy yung pangit mong reaction, no? Tao rin naman sa dulo ang maghusga kung maagaw hindi. Pero it's her day. Let her bask in it, 'di ba? Let her celebrate it. Okay. So, what about the time? Alam mo, John Vic, yung mga pakyut-pakyut mo, yung mga smile-smile mo. Alam mo, sa totoo lang, John Vic, hindi natutuwa yung tao sa mga ganyan mong pakyut. Totoo. Oo, totoo ha. Alam mo, John Vic, yung mga ganyan na asta mo, hindi ka cute. Sa totoo lang. Ang nakikita ng taong bayan, kayabangan. Mayabang ka eh. I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument. Kasi sasabihin niya, kaya lang ako ini-impeach The way he speak, di ba? Magpa-cute. Hindi nakaka-cute. Yabang. dahil tatakbo ako presidente. Then, that becomes the argument. Okay. So, a good political strategy in my opinion. She's doing it right. Okay. Pero sa politika kasi hindi 1 plus 1 eh. It's not a linear equation. Marami pang mangyayari dyan. And it's never perfect. So, it's 2.5 years away. So, matagal pa yan. Hindi pa Marami natin yan. masasabi. Malayo pa. So, Malayo do you pa. see a third force? I see a bipolar country. Only 2 poles. And I think it'll be a If one. greed does not get, or ambition does not get in the way. I think the people will rationalize it to a one-on-one fight. I think all players in this game gusto nila na the bigger tent wins. So meaning, ang inyong prediction, ang tao pipili between admin candidate and Duterte candidate or Duterte Yes. herself. Or Oo. more of good versus evil, corrupt. Wow. Ha? Good versus evil. So, kayo ngayon ang good, tapos si BP Sara ngayon ang evil? Ha? Wow. Versus clean. Ganon? I think so. I think that'll be the choice. Clean? So, you mean to say clean kayo? Wow naman ito si John Vic. Ulitin natin. Candidate or Duterte Yes. herself. Or Oo. more of good versus evil, corrupt versus clean. No, corrupt versus clean raw. So, sino ngayon ang corrupt? Si BP Sara?
So kayo ang clean. Wow! Ang kakapal ng mga mukha ninyo, ha? Ganon? I think so. I think that'll be the So, tingnan niyo yung reaction ni Corina. Ganon? Hindi makapaniwala. Ulitin natin, ha, yung reaction ni Corina. Ganon? Candidate or Duterte Yes. herself. Or Oo. more of good versus evil, corrupt versus clean. Ganon? I Ganon? think so. I think that'll be the choice. Okay. So, hindi ko natatanungin sa inyo kung sino yung corrupt, sino yung clean. Well, yeah, it's not. It's for the people to Okay. see. So, are you running for president? Oh, that's see. For me, yung corrupt, administrasyon, eh. Sabi mo nga siya maaga, tapos ako tatanong mo. Okay. Sabi mo, good ulit. Ito rin si John Vic, no? Filiret rin, no? Alam mo, John Vic, umikot ka sa mga kanto-kanto, sa mga malls, sa mga palengke. Umikot ka kung may papansin ba sa'yo. Di ka mananalo kung tatakbo ka. Political It's her day. strategy. Let her enjoy her day. Di ba? Isa rin yung si John Wick, eh. Ang kakapal rin ng mukha, eh. Heto. Ang Makabayan Black. Ito rin ang reaksyon nila. Tingin naman ng ilang mga mambabatas, kalkulado ang timing ng anunsyo ng bise para mapigilan ang pag-usad ng kinakaharap niyang mga impeachment complaint. Nakatutok si Mariz Umali. Para sa Makabayan Bloc, ang anunsyo ng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028, taktika raw para mapigilan ang pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. Mali ka doon. Tama ka sa sinabi mo na kalkulado yon. Yes, kinakalculate yun ni VP Sara itong pag-announce. Marami kasing nagtataka, eh. Ito ha, sasabihin ko sa inyo. Marami ang nagtataka bakit too early ang announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028. Ako, ang basa ko doon, ha, sa mga matatalino, ang basa ko doon, hindi naman tayo matalino, pero common sense lang. Ang basa ko doon, para malaman ng maaga ni VP Sara kung sino yung kakampi niya at sino yung hindi. At sino yung balimbing at hindi balimbing. Yan, malalaman yan. At marami ring nagsasabi na ginawa ito ni VP Sara too early to save money. Kasi po, para, diyan sa impeachment ni VP Sara, pera na naman yan. Yung walang budget, yung pipirma, may budget. Yung hindi pipirma, walang budget. So ngayon, ang mga congressman, mag-iisip yan ngayon. Kung hindi ako papanig ni VP Sara, delikado yung political career ko. Kasi alam nila na si VP Sara, sobrang taas yung ratings. Si VP Sara po ang hinihintay ng tao. Yung ibang mga congressman dyan, makisabayan kay VP Sara. Papanig sila kung sino yung malakas. Di ba? Kung papanig sila kay VP Sara, talagang magsakripisyo yung ibang mga congressman dyan na papanig sila kay VP Sara para manalo sila, para magtuloy-tuloy ang kanilang political career. Bahala na yung budget. Ang malaking budget ang masisave. Yun rin ang basa ng iba para iwas korupsyon. Kasi yung papanig kay VP Sara, hindi talaga kukurap sila. Magagalit si VP Sara. Siguro, tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi obra yung ganyan. Hindi. Matagal nang handa si VP Sara sa impeachment na yan. Last year pa yan, eh. Wala. Itong pagtakbo ni VP Sara sa 2028, wala po itong kinaugnayan sa impeachment. Hindi po takot si VP Sara dyan. Mga gimmick at malalantad muli, no, ang kabulukan
sa ginawa niya sa confidential fund. Yung sinabi mong kabulukan, i-prove nyo muna. Okay? Bago kayo manghusga, i-prove nyo. Maglabas kayo ng ebidensya. Ito yung attempt nila para i-reframe yung... May isa pa ito. Ma-stroke ka ha, careful. Oh. Ngiwi na nga yung ano mo, baka ma-stroke ka sa 2028 pag manalo si VP Sara. narrative na lahat ng nangyayari ay dahil tatakbo siyang presidente. May 3 impeachment complaint na hawak na ngayon. So yun po ang yun po ang reaksyon ng Makabayan Black, no? Which is pero ako buti na lang yung Makabayan Black kasi consistent sila. Galit din sila kay Marcos. Heto, nagpalabas po ng official statement itong si Senator Amy rin, no? Si VP Inday Sara Duterte ang may solusyon. Yan ang sabi kapatid yan ng bangag na presidente. Senator Amy Marcos, opisyal na pahayag. Itinaga lamang niya sa bato ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. O di ba? High blood sila lahat. Tama si Amy. Siya ang katauhan ng kabaliktaran ng administrasyong ito. The opposite talaga. Kung corrupt ang administrasyon, si VP Sara ang magtatanggol sa lahat ng mga ginagawa nilang kabalastugan, no? I-eradicate ang korupsyon. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Correct. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bit-bit ang karanasan na pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan, siya ang may solusyon. Ang punto ni Senator Amy dito is wala nang iba kundi kailangan na po natin ng isang Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan. Ako po ay natuwa po sa anunsyo ni VP Sara na final na siya po ay tatakbo. At least nafi-feel natin na may pag-asa pa tayo. At sa kabilang banda naman, no? Sa next vlog ko ipapakita ko yung yung sinabi ni former President Duterte na hindi siya dadalo sa hearing niya sa ICC, no? Isa rin yun na parang naawa ako kay Tatay Digong. Tingnan nyo sa Facebook page ko pinost ko yun eh. Okay, so ako po, let's pray for VP Sara na lahat ng kanyang plano sa bansa natin ay mangyari, no? Let's pray every day kasi para naman sa atin itong lahat eh. Para ito sa atin. Hindi to para kay VP Sara, para sa atin itong lahat. Okay? So guys, kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, no? Ano kayo? Mag-comment kayo, mag-react kayo. Ano ang masasabi nyo dito sa mga nangyayari ngayon? Okay? Babasahin natin yan sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaparticipate. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo, no? Para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Libre lang mag-subscribe walang bayad yan. See you in my next video. See you in my next vlog. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.